Women's Month, no? Dito sa Antique at kasama po ilan sa mga bayan ilan sa mga bayan sa Victoria Falls para po ipagdiwang yung Women's Month. So ngayon po, very happy po kami. Lalo na ako kasi first time ko po makarating ng Antique. And ito po yung first leg namin dito sa Panay, no? Sa Visayas area. So, natutuwa po kami na very, very welcoming and very, very warm po ang mga nandito sa Antique sa ating sabihin ng agenda ng kababaihan. So, yung gusto yung mga issues po na binanggit natin dito ay mga mahalagang issue ng kababaihan. First, para sa kanilang kabutihan, welfare, para po sa kanilang health, importante kasi yun. Pangatlo po, yung mga legislations kung saan involved ang ating mga kababaihan at bata. Of course, kasi nataming pusod ng babae at ng bata. So yun po yung nangyari at magalang po yun. Ngayon yung umaga. Okay, ma'am, ano po yung express? Ang tanong ko po, kasi po siya yung parang ngayon, di ba? Kaya po po kayo ng isang ko. So, hindi po po, kung ano po yung mga kapimil na bill na gusto ko ipasa, kung saan po kalamin po kayo ng mga isinto. Yes, first, papamilin ko po, kasi ito po yung bill na gusto namin together with A.A. Legarda, no? Yung sinabi ko kanina na anti-violence against women and children. Yun po ay bakas na, pero kailangan po natin ang yenda. Kasi bakit? Hindi po napapanahon. Yung teknolohiya kasi ngayon, pataas na ng pataas, pamilya ng pamilya. So we need to change yung mga provisions kung saan kailangan i-include na yung mga electronic violence. So yun po yung timing, no? Isa sa mga kailangan namin ipasa. Pangalawa po, yung kailangan namin ipasa sa anti-rape law amendments. Kailangan po namin magpasa kasi kailangan po strengthen yung anti-rape law amendments natin. Sa pagkukulit ng kababaihan. Tapos, yung mga early childhood care and development ng mga bills na kailangan po at kailangan magpuspusin. Para naman po sa ng pangkalahatan para sa mga magagawa at taas ng sahod. Tapos, kapababa, immediately ng presyo ng mga bibigyan. Kailangan po natin yun. Meron po tayong mga batas na pinapagpil kasi ayaw po natin at hindi epekto sa ating mga mamamayan. But anyway, yun po yung mga ilan. Kasi marami po talaga. Marami. At kung sipag, kaya po natin talaga pabawin yun, provided we are given the chance to be in the Senate. Okay, question mo. Nasabi kanina na yung batas ka para sa mga nare-rate ng mga kabataan, 12 to 16. What about yung 12 pangalawa? Yes, oo. Protektado na po yun. Yung 12 to 16 po kasi kaya natin ginawa yun sa anti-rape law amendments to clarify, no? Kasi yung 12, yung age of consent na meron tayo. Ibig sabihin, 12 pababa, under doon, ang statutory rape natin. Ngayon, ginawa natin 16, ang statutory rape ay 16 pababa. Ibig sabihin, pag may mahuli ka na nakikipagrelasyon o bigyan ng rape ng bata, as per the 16 pababa, statutory rape yun, automatic po na rape ang nangyari. So, ganun yung ibig sabihin niya. So, protected. Ibig sabihin, kung pinalawin natin 16 pababa, over 12 pababa. More so, over 12 pababa. Sobrang pakasalamat kami sa kayo sa alam mo po kasi hindi lang kayo sabi ko na ngayon at sa sayang di ba partner namin sa mga usapin with regards to women and children, no? To welfare and the rights of women and children. At alam ko yan, lahat nasa presidency, Senator Long, sa pagsusunod ng mga
dito sa celebration of Women's Month, we are very, very grateful